be able to prepare, Panginoon, sa gawain mo today. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na ito. It's a privilege. It's a big honor for me, Lord God, na magamit mong muli, Panginoon, to share the beauty in brokenness, Panginoon. Salamat po, Lord God. Makita po namin ngayon, Lord, na kahit meron kami mga brokenness sa aming mga buhay, Lord, makita po namin, Panginoon. Maramdaman po namin yung presensya, Lord God, na ang lahat po na ito ay para sa ikakabuti namin. Lord, touch our hearts and mind, Panginoon, na amin pong may apply ang lahat po ng aming matututunan sa araw na ito. In the mighty name of Jesus, salamat po sa victory, Panginoon, sa araw na ito. Amen and amen. Amen. Ayan. So maraming salamat po kapatid, mga kapatid for joining us today. So what I'm going to do po is just to play first yung andito po sa sa screen ko. Just give me 1 second po. Actually, itong i-share ko pong small lang naman po video. Yan po. Itong video na to is about po sa topic po natin. It's related to our topic. Wait lang po And kita po ba? Ayan. Please, God. Sige po, ipe-play ko na po siya. Inside a bustling pottery shop, among dozens of flawless ceramic pieces, sat a small, beautiful porcelain cup named Luma. She was admired for her delicate paint and smooth glaze. Other cups and bowls rested beside her, all perfectly content in their shared display, unaware of the fragile nature of their existence. Then, one chaotic morning, clumsy Hindi po nagsho-show sa inyo. I confirm po. Tapos lahat po ba na hindi nag-play, tita? Wala. Wala pa. Ngayon naman. Wait lang po. Share ko po ulit. Ayan po. Yan, meron na. Okay. Praise Jesus. Inside a bustling pottery shop, among dozens of flawless ceramic pieces, sat a small, beautiful porcelain cup named Luma. She was admired for her delicate paint and smooth glaze. Other cups and bowls rested beside her, all perfectly content in their shared display, unaware of the fragile nature of their existence. Then, one chaotic morning, a clumsy hand swept across the shelf. Luma was sent tumbling. She hit the stone floor with a stick. She wasn't shattered, but a long, irreparable crack split her side, running from the rim to the base. The shopkeeper, seeing the damage, sighed and carried her to a dusty shelf in the back corner. Luma lay there in the cold silence, surrounded by chipped saucers and broken handles. She felt the emptiness of her crack, the sharp edges of her fault. She thought, if I stay like this, I'll be thrown away, swept into the dustbin with the other fragments. My end will be no different from the unusable waste. I don't want to vanish like this. I want to be useful. I want to become something more. With that thought, Luma, the cracked cup, gathered her internal resolve. She refused to let her breaking be her end. Days later, the shopkeeper returned. He looked at the broken pieces piled on the shelf and paused when he saw Luma. Something about her made him stop. He gently lifted her.
turning her in his hands, examining the long scar that ran down her side. Instead of discarding her, he decided to try something he had recently learned about repairing fragile things in a way that made them beautiful again. The process was slow and delicate. He carefully cleaned every piece of her fractured side, preparing it for restoration. Then, using a special golden resin he had mixed himself, he began to fill the crack. With every stroke of his brush, the golden liquid seeped into the wound, binding her together again. It was not easy for Luma. The process stung. It felt like being broken all over again. But as the resin hardened, it held her firmly, giving her strength she never knew she had. When the shopkeeper was done, Luma looked at her reflection. The crack was still there, but now it gleamed softly with a golden glow. The line of her wound no longer looked like damage. It looked like art. In that moment of being mended, Luma was reborn. The same crack that once defined her as broken had become the source of her beauty. The same accident tried to destroy her had turned her into something rare and radiant. When the shopkeeper placed her back on the main display, the light from the window caught the golden seam, making her sparkle among the other perfect pieces. Customers stopped to look. They didn't admire her for her flawless glaze anymore. They admired her for her story, for her courage to be whole again in a new way. Word spread about the cup that had been broken and restored, with care and creativity. Artists and collectors came to see her, inspired by her transformation. Soon, other cracked pieces were brought out of storage, each one carrying a bit of Luma's spirit, the spirit of a cup that had once refused to be discarded. That one cup which dared to face its brokenness and be remade was now a timeless piece of art. She had achieved what she once dreamed of: immortality through transformation. Being broken isn't the end. It's the moment your true value is revealed. When life leaves you cracked, remember Luma. She was mended to shine, not to be hidden. Every break that tries to destroy you is the same force that, when healed with love and patience, helps you shine with gold. So don't fear the crack. Embrace the healing, because only those who accept their flaws discover their unique beauty. Be like that cracked cup. Fall, be mended, and shine again. If this story touched your heart, don't keep it to yourself. Share it with others so it Praise Jesus. Napakaganda po nung story sample. Ayan, praise God. About ano po, no, isang cup na na-broke. Tapos parang nawalan siya ng pag-asa. Pero yung nagsisimbolize po nung nag-ano sa kanya na gumawa, kumbaga nag-repair and nag-restore sa kanya si Lord. Ayan, sa atin po. Ayan, bilang mga anak niya. Ayan, so meron po tayong question dito na masasagot po natin as we go by sa ating topic. Finding beauty in brokenness. Ayan, hahanapin po natin yung kagandahan dun sa pangit, 'di ba? Dun sa brokenness po natin, sa mga nararanasan po natin. How can there be beauty in brokenness? Ano ba tayo makakahanap ng maganda sa pagiging ano, 'di ba, basag, 'di ba? Kung makikita natin ruined, 'di ba? Wasak. Saan ba tayo makakahanap ng maganda doon, 'di ba? Because broken things are usually tossed away, discarded because they are useless. 'Di ba? Sa mga baso, sa mga plato, 'di ba? Pag broken na sila, sa salamin, sa kahit anong bagay, 'di ba? Sila ay tinatapon na kasi wala na silang gamit, 'di ba? They are useless anymore. So broken people can feel useless and tossed away. Naramdaman niyo na po ba, mga kapatid,
na nakaka-feel po kayo ng minsan because of tayo po ay nabibigo, tayo po ay frustrated, minsan nakaka-feel po tayo ng pagiging useless, 'di ba, and tossed away. Like parang wala na, tapon na. Parang gano'n, wala ng pag-asa. Maybe we feel the things you've done in our own life have broken us and beyond repair. Parang hindi na natin maayos pa ba? Mare-repair pa ba? 'Di ba? Mare-restore pa ba? 'Di ba? Can we find beauty there? Makakahanap pa tayo ng kagandahan do'n, 'di ba? Pag wasak ang puso natin, ang sitwasyon natin, di maganda, 'di ba? So, dito po matututunan po natin kung paano natin mahahanap, 'di ba, yung yung maganda dun sa pangit, 'di ba? Sa pangit na nangyayari. What does brokenness mean? So, the state of brokenness can take many forms. So, 'di ba, unemployment, 'di ba, walang trabaho, sakit, addiction, divorce, relationships, and death, 'di ba? These seasons of struggle can lead to feelings of exhaustion. 'Di ba? Pag maraming mga pagsubok, minsan na-exhaust po tayo, napapagod tayo, nakakaramdam tayo ng lungkot, galit, and takot. Ayan. Because none of us get through life without trials. 'Di ba? Hindi naman po tayo, 'di ba, habang nabubuhay po tayo, may mga pagsubok po tayo. And sometimes we experience painful life circumstances, yung mga masasakit na pangyayari na hindi natin inaasahan. Sometimes they appear out of nowhere. Bigla na lang mangyayari na hindi natin ina-expect. But they can also be a painful end to a particular child. Minsan hindi natin alam na yung palang brokenness na yun is gagamitin ng Diyos para tapusin na yung trials or yung pinagdadaanan mo at makareceive ka ng breakthrough. Diba? So, is there beauty in that brokenness? Meron ba talaga? Of course, there is. But where? How can we find it? Paano ba natin siya mahanap? Ayan, so ito po, matututunan po natin. There is one who seeks out and loves the broken and rejected. Sino yun? Diba? Yung mahal na mahal niya, yung mga broken and rejected. Si Lord, diba? Si Lord Jesus. Alam niyo po, He's on the lookout for those with a broken spirit. Grabe po ang Panginoon. Who need healing. Alam na alam ng Lord kung ano po yung kailangan natin when we are in the broken seasons of our lives. Healing, comfort, and restoration. Diba? He is a healer, an artist who picks them up, sees their brokenness, and transform them into beautiful masterpieces. Diba? It's Jesus. Bakit? Because Jesus experienced brokenness in so many ways. Na-experience po ng ating Panginoon yung pagiging broken, 'di ba? He lived his entire life in service to others at the expense of his own comfort, 'di ba? 'Di ba nung dito po tumira po ang ating Panginoon dito sa lupa, 'di ba? Siya po ay nabuhay dito. Kumbaga binigay niya po yung buong buhay niya to serve other people. 'Di ba? Kahit hindi dun sa own comfort niya. And Jesus left His majestic home in heaven. Iniwan po ng Lord pansamantala yung buhay niya sa heaven to put on humanity and live among sin. 'Di ba? Sinamahan niya po tayo dito. Those He came to save despised and rejected Him. 'Di ba? Kahit yung mga tao na ayaw siya, 'di ba, nireject siya, nandun pa rin siya, 'di ba? Kung mababasa po natin nung New Testament. He faced ridicule and misunderstanding from his own family and tribes of people. 'Di ba? Hindi naman po siya talaga tanggap that time. Jesus experienced the utmost and brokenness in his death on a cross, not for anything he deserved, but to assure that we can live with him forever. Grabe po yung pagmamahal ng Lord kung alam lang po natin, 'di ba? Na-experience niya yung pinaka brokenness state, 'di ba? Nung siya ay namatay sa krus,
Kahit wala naman siyang kasalanan, diba? Para po yun sa atin. Hinalay niya yung buhay niya. Para po ibigay niya yung buhay na walang hanggan para sa atin. Na-experience niya po yung ultimate example of brokenness. He's felt every feeling you are feeling and more. Naramdaman niya na yan kung ano man yung nararamdaman natin and mas higit pa. He knows what it's like to feel alone. Alam niya kung ano yung nararamdaman ng mag-isa lang and rejected, di ba? He wants to make sure you never feel alone no matter what life throws at you. Diba? Pagka tayo po ay nakakaramdam ng parang mag-isa na lang tayo, walang dumadami sa atin, parang you and me against the world po tayo, diba? Ipaparamdam po ng Lord na hindi tayo nag-iisa. Ayan. So, ito po yung mga Bible verse na makakatulong po sa atin about being broken. Ayan. Makikita po natin sa Psalm 34 verse 18. Ang sabi po doon, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Mapansin po natin pag tayo po ay nandun sa state of brokenness, 'di ba? Tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon na Lord, um, tulungan mo po akong pagaanin na gumaan yung nararamdaman ko, yung mga ganun. When we are feeling broken, there is beauty in His closeness to us. Mapapansin po natin na pag nandun po tayo sa point ng buhay po natin na parang parang na-stuck na lang tayo, yung mga pangarap natin parang wala na, hindi nagmo-move, hindi, 'di ba? Stagnant na lang tayo. Doon tayo nakakakita ng time para sa Lord. Pansin po natin pag tayo po ay nandun sa rurok ng tagumpay, we have everything. Naisip pa po ba natin ng Panginoon? Hindi po, 'di ba? Nagiging sobrang busy na po tayo. Pero when we are in our broken state, 'di ba? Mas nagiging po tayo, nagiging malapit po tayo sa Lord. Dapat nga po hindi lang sa tuwing ganun yung state ng buhay natin. Dapat every circumstance, kahit anong sitwasyon ng buhay, masaya tayo, malungkot tayo, dapat lagi po tayong maging close or bigyan po natin ng oras ang Panginoon. Because He's not just nearby, but close. Ayan, hindi lang siya basta dyan lang malapit. Pero as in, Jesus is right next to us. Sobrang lapit po ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay nasasaktan, andyan po siya palagi para i-offer niya po yung help sa atin. Open arms, yan yung tinatanggap, yung pagmamahal, yung courage and strength, 'di ba? Minsan pagkakaramdam tayo ng lungkot, galit, takot, 'di ba? Pag tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon, nananalangin, magugulat na lang po tayo, unti-unti siya nawawala, 'di ba? Kinakalma niya po tayo. And yung galit, let's say nagalit po tayo, it's just for a moment of time, pero pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, iniiba niya po yung disposition natin, iniiba niya yung mindset natin, 'di ba? So, binibigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. And then, Psalm 147 verse 3, sabi po doon, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Yan. His peace, love, and tender care are like bandages and salve applied to our hurts. Ang sabi po doon sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burnt. The flames will not set you ablaze. Diba? Ang ganda lang pong tingnan ko lang po itong, maganda po to sa Tagalog eh. Give me 1 second po. Ayan, sabi po doon, si Tagalog, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Grabe po, no? Grabe po yung assurance ng Panginoon sa atin, diba?
God's grace and love set us apart and proclaims we are precious in His sight. Kahit anumang tingin sa'yo ng tao, mababa man, 'di ba? Pero sa paningin ng Panginoon, tayo po ay precious. Tayo po ay jewel, 'di ba? The world and its broken ways may try to break us, 'di ba? Yung mga sinasabi ng tao sa atin, ay, hindi magaling, hindi yan. Yung ganun po, mga negative na sinasabi sa atin. Pero kung titingnan po natin kung ano po yung identity po natin sa ating Panginoon, 'di ba? Pansin po natin, He's always there with us, protecting and guiding us. 'Di ba may mga plano po tayo na parang, Lord, bakit ganun hindi natuloy? It's because God is protecting us. God is guiding us into something na mas maganda, 'di ba? When life difficulties come sweeping into our life, wag po tayong magsarili lang on our own way. Itiwala po natin sa ating Panginoon. Trust in God's plan, strength, and protection. Kasi siya po yung magli-lead sa atin. Diba, ang sabi po doon, do not fear for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Diba, sweetest, grabe, ang sweet po ng Lord. You are mine. Diba? Yung sasabihin po, maririnig mo sa Panginoon na ikaw ay akin. So, He wants to knit the broken pieces of your life back together. 'Di ba? Sino ba naman ang ama mo na, 'di ba, gustong mapahamak ka, walang magulang, walang totoong nagmamahal sa iyo na makita ka na parang frustrated ka, 'di ba, na parang nawawalan ka ng pag-asa, 'di ba? Kasi ang sabi po sa salita niya sa John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. 'Di ba? Pansin po natin kahit anumang pagsubok yung pinagdadaanan natin, 'di ba? As long as lagi po nating ginigitna ang ating Panginoon sa lahat po ng sitwasyon ng buhay natin, nakakaramdam po tayo ng kapayapaan, 'di ba? Hindi po nga natin alam kung saan po tayo humuhugot ng lakas natin, 'di ba? Na-amaze na lang po tayo kung paano gumalaw, kung paano kumilos ang Panginoon. 'Di ba dun sa mga troubles po natin. Kasi napagtagumpayan na po yan ng ating Lord nung siya po ay napako sa krus. Lahat po yan. Sakit, kabiguan, brokenness, lahat po yan, na-overcome niya na po. Ayan. So, we should have, yung mindset na we are victorious. Victory na po tayo. So, we should expect to experience brokenness and struggle. Siyempre, habang nabubuhay po tayo, nakakaramdam or nakaka-experience po tayo ng kabiguan and struggle, di ba? Iba-iba nga lang pong aspect, financial, physical, emotional, spiritual. Jesus foretold it too. But he also remind us that because he was victorious over all sin, we can claim his peace as our own, especially in the brokenness. Diba? And sa 2 Corinthians 1 verse 3 po, sabi po doon, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. 'Di ba? Si Lord lang po talaga ang nagbibigay po ng pagmamahal, buhos na pagmamahal sa atin at comfort. 'Di ba? Pansin po natin pag tayo po ay sobrang lungkot, sobrang minsan nawawalan tayo ng pag-asa dun sa mga sitwasyon natin. 'Di ba? Si Lord po yung nag-aaliw po talaga sa atin. Siya po yung nagbibigay ng assurance, 'di ba? God comes to us in our brokenness, bringing comfort and help to deal with our troubles. 'Di ba? Pag mayroon po tayong mga problema, for sure, ang Lord po ang talagang lumalapit sa atin para tayo po ay ipaglaban. 'Di ba? Hindi po tayo yung lumalaban dun sa mga troubles natin, but God is fighting for us. And sabi po sa Mateo 11:28, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." 'Di ba? Yun po yung sinabi ng Lord sa atin na pinapapunta po niya tayo, 'di ba? Dun sa mga ah 'di ba may mga heavy burdens, kabigatan,
Diba? Ang sabi po ng Lord, I will give you rest. He calls out to us, especially when we are feeling broken. He wants us to experience true rest in His loving arms. May mga ano po may mga example na nakaranas po ng brokenness sa ano po, sa Bible. Ang dami po, 'di ba? Sa Adam and Eve, they literally had it all, didn't they? 'Di ba? Beautiful, scene-free home, 'di ba? Meron po silang 'di ba nung nilikha po sila ng Panginoon, no hard physical work, hindi nila kailangang magtrabaho, 'di ba? Year-round pleasant weather, 'di ba? Ang perfect nung Garden of Eden that time. And they didn't even have to worry about to wear. 'Di ba? Nung time na yun, lahat ibinigay na sa kanila ng Panginoon ah, pagkain, 'di ba? Walang sakit, walang pinoproblema, 'di ba? Kaso, and ano pa doon, dagdag pa doon, 'di ba? Top of their idyllic life, God Himself came around each day to walk and talk with them. Nakakausap pa nila ang Diyos that time. It's a big and honor, a privilege, 'di ba? Sobrang blessed nila na nakakausap pa nila ang Lord that time. Nung time na 'di ba, yung when their brokenness came, 'di ba? Swiftly when their sin caused a broken relationship with God. So biglang nasira, 'di ba? Biglang nasira yung relationship nila sa Panginoon. Nagkaroon ng hunger, nagkaroon ng struggle, and exhausting work suddenly filled their life na kailangan nilang magtrabaho para mabuhay. 'Di ba? That time. Yan, isa yun sa mga example ng brokenness. Sila, Adam and Eve. Si Naomi, diba? Si Naomi and Ruth. Naomi was an Israelite forced by famine to live in a foreign land, diba? She lost her husband, naging byuda siya, and 2 sons, which left her brokenhearted. Diba? Nakaranas siya ng broken heart. Being a widow, diba? Na byuda siya, usually meant extreme poverty and hardship. Dahil sa nawalan siya ng asawa, is nakaranas siya ng hirap, 'di ba? When she decided to return to her people, she encouraged her daughter-in-laws to return to theirs. And encouraged niya, 'di ba? Even though it meant traveling alone, 'di ba? Ruth was one of her daughter-in-laws broken by widowhood herself, 'di ba? Si Ruth, pinapabalik niya si Ruth dun sa bahay nila, sa kanila. Kaso nag-refuse, hindi pumayag si Ruth na iwanan si Naomi. And Ruth wanted to stay with Naomi and worship God. 'Di ba? The beauty in their story started there. 'Di ba? Kahit nakaranas sila ng brokenness, nagkaroon pa rin ng beauty dun sa story nila. Kasi po, God uses broken things. Gumagamit po ang Panginoon dun sa mga sirang mga sitwasyon. It takes broken soil to produce a crop. Broken clouds to give rain. Diba? Broken grain to give bread. Broken bread to give strength. Diba? It is Peter weeping bitterly who returns to greater power than ever. Diba? Nakaranas din po si Peter ng brokenness. Diba? Nung time na si Peter ay itinanggi ang ating Panginoon Jesus. Nagsisi po siya nun and binigyan po siya ng pagkakataon na ating Panginoon ulit. Si Hannah was broken down by her infertility. 'Di ba si Hannah na hindi magkaanak? 'Di ba na broken down siya dahil sa infertility. Si Moses was a murderer and an exile. 'Di ba? Pero ni-restore siya ng Panginoon. 'Di ba? Joseph's brothers abused him and sold him into slavery. 'Di ba? Pero, after nun, nung naranasan niya yung mga paghirap na yun, mga brokenness ang buhay niya, 'di ba? Naging pa siya, naging pagpapala pa siya, 'di ba, sa maraming tao. Mary Magdalene suffered horribly with demon possession. Sino bang nag-restore? Sino ba ang nagbigay ng freedom sa kanya, 'di ba? 'Di ba ang ating Panginoon?
Ayun nga po, as I was saying earlier, Peter denied Jesus 3 times and ran away in shame and fear. Natakot siya, nahiya siya sa ating Panginoon. Kasi, di ba, dininay niya ating Panginoon. Di ba? Because if you went back and read, kung tayo po ay babasahin po natin lahat ng story of brokenness sa Bible, makikita po natin God using this broken, hurting people to bring His hope into this world po. He holds them close and heal their hearts, 'di ba? Wala bang 'di ba sa bawat story po nila is lahat po sila na restore, 'di ba? Ni-restore ng Lord. And binigyan ng breakthrough. He comforts them, rebuild their lives. Ayan. Jesus told his brothers, sabi po doon, Joseph told his brothers, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Diba makikita po yan sa Genesis 50 verse 20. 'Di ba? Ang dami pong naranasan na brokenness si Joseph, pero yung pala, it's intended for good to accomplish what is being done na gusto po ng mangyari ng Lord. 'Di ba? Minsan nakikita po natin na yung on the other side, nakikita lang natin yung negative side. Pero tingnan po natin in an optimistic side na bawat brokenness na nararanasan po natin is mayroong purpose ang Panginoon. Paano po ba ginagamit ng Lord yung brokenness ng buhay po natin? He uses our hurt, ginagamit po ng Panginoon yung hurting po natin to help us lean on His strength. Pag tayo po ay nasasaktan, di ba, sa Kanya lang naman po tayo, di ba, umaasa. We can experience God's love in ways we have never before. Kagaya ko po, nung nakaranas po ako ng pagkakasakit, sobrang grabe po. Naramdaman ko po na, Lord, ganito ka pala magmahal. Grabe. Hindi mo siya may imagine na sobrang lalim magmahal ang Panginoon sa'yo. Yung sabi ko, Lord, parang hindi ko po masusukulian yung pagmamahal na binibigay mo sa akin. Nahihiya po ako sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, ganito ka po pala kalalim magmahal sa amin. Yung ganun po. It can lead us to reach out to Him. Diba? Our great physician. Diba? Si Lord lang ang magpapagaling sa atin. It can point us to His incredible love for us and how desperately we need His life-giving power through the Holy Spirit. Grabe po. Diba? Binigay niya sa atin ang Holy Spirit para tayo po ay gabayan. Hindi po niya tayo talaga, 'di ba, yung syempre umakyat sa langit, 'di ba? Hindi po niya tayo talaga iniwan. Jesus never sees our broken vessel beyond repair. Na nakikita po ng Lord na porket ganito na yung buhay natin, parang feeling natin nasira na, wala nang repair. Hindi po ganun tumingin ng Diyos sa ating buhay. Kasi si Lord po, the author of creation, can smooth out yung mga jagged edges, kahit yung mga tagpi-tagpi, kahit yung mga akala natin, yung rough edges ng buhay po natin. 'Di ba? He create a new kind of masterpiece of breathtaking beauty. Magugulat na lang tayo, ito pala yung plano ng Panginoon sa akin. Kasi ni-remind po tayo, 'di ba, sa Jeremiah, you are like clay in the potter's hands, like a clay jar that needs repair. God's power can remake us into a new kind of masterpiece. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon yung sitwasyon natin. Akala natin, Lord, kailan po ba ako magkakatrabaho? Kailan po ba ako gagaling? Kailan po ako pumakuha yung kalakasan ko? Panginoon, kailan po ba kami magkakaroon ng pagkakasundo ng pamilya ko? 'Di ba? Kayang-kaya pong i-remake yan ng Panginoon na mas magandang, maganda. 'Di ba? I-restore ka ng Lord. Ibibigay niya yung breakthrough sa'yo. Kahit ano pa yan, kayang-kayang baguhin ng Panginoon. Kayang-kayang gawing masterpiece ng Panginoon yung buhay mo. He can use it as a testament to our faith. So, paano po tayo makapag-testimony kung di po tayo nakaranas ng trials, diba? Diba? In His power and love,
Our restored life gives others hope and comfort as they go through their time of brokenness. Diba? Yung nirestore po na buhay sa atin ng Panginoon, kung di po natin yun naranasan, paano po natin makakwento sa iba? Diba? Kasi po, ang purpose po nun is, pag na-share po natin, is, nagbibigay po yun ng pag-asa sa iba. Nagbibigay po yun ng comfort sa iba na sila, habang sila po ay nakakaranas ng brokenness, na-encourage po sila. Diba? Ako po, nung time na nagkasakit ako, yung kwento po sa akin ni Tita Vicky na, tsaka nakita ko po yung nag-pray po kami nila Pastor Mike sa kanya. Nakita ko po, from hindi siya makapagsalita doon sa hall, hindi siya makapagsalita sa hall, tapos hanggang nagulat ka na lang, diba? Nakabalik na siya sa paglilingkod sa Lord. Talagang, dumaan siya doon sa process. Pero grabe po yung binigay na breakthrough ng Lord sa kanya. Diba? Kaya sobra akong na-amaze na sabi ko, Lord, alam ko po na limited yung na nagagawa ko ngayon because of my physical, ganyan. Nung time po na dumaan po ako sa ganong sitwasyon, isa po yun sa nakapag-encourage sa akin. Sabi ko, Lord, si Tita Vicky nga po from zero na boses kasi hindi siya, diba, hirap siyang magsalita that time. Tapos biglang, diba, amazing na ngayon nagagamit ulit siya ng Lord. And mas better, diba? Mas better, mas stronger, di po ba? So, yun po yung nakapag-encourage sa akin na Lord. Sabi ko, alam ko po na gagawin mo po rin yun sa akin, yung ganun. So, He wants to restore and bless broken people and then use us to show Him to our broken world. Diba? Nire-restore, binibless niya. Kaya nung naramdaman ko po ng time na yun na talagang pinagtatawanan ka, sinasabihan ka ng walang alam, na sorry po sa word, bobo, tanga. Pero alam niyo po yung yung nararamdaman mo kung paano ka i-comfort ng Panginoon. Kasi iba yung nakikita niya sa'yo. Ikaw ay precious, ikaw ay kayamanan, diba? Ikaw ay treasure, tinetreasure ka ng Panginoon, diba? So, parang malulungkot ka na lang dun sa mga tao na na nag-aano sa'yo, bumabato sa'yo ng mga pangit na salita, 'di ba? Malulungkot ka. Kasi why do they have to do that, 'di ba? Kasi di sila aware. Di sila aware na hindi kagustuhan, hindi gusto ng Lord yung mga ganong actions, 'di ba? Kaya po yung kanina, yung shinare ko po kanina, ang ganda po nung yung sa video. Diba? Jesus restores and redeems our broken lives with His precious sacrifice. Diba? We are all broken by sin until we recognize Christ's power to save us and rework us into a great treasure. It's also a precious reminder po sa atin na to trust Him to repair and restores us in the brokenness of everyday life. Alam niyo po, nung time na naka-attend na po ako ng pag-assist po sa Bible study sa mga kabataan, sobrang saya ko po noon. Grabe. Grabe po yung, alam mo yung mapapalungdag ka sa tuwa na sabi ko, Lord, thank you for restoring me again, Lord God. Yung ganun. Kaya po pala ito nararanasan ko. It's because ite-testify ko po siya dun sa kasama ko sa nagpa-facilitate dun sa dun po sa tawag dito sa Bible study, may share ko po pala sa kanya, may share ko po sa iba na dumaranas din ng kagaya ng aking sitwasyon, yung ganun po, may may use, may talaga, meron talagang purpose. Finding beauty in brokenness comes from a complete trust in God, in who God is and how He works in our lives. Yung kahit nakikita po natin na parang ang pangit ng sitwasyon, pero pag titingnan mo yung beauty doon, makikita mo kung ano yung purpose ng Lord, bakit siya nangyayari. We also find beauty in brokenness when we choose to sit with Him. So, kailangan lang po talaga nating bigyan ng oras, mag-contemplate po tayo. Kausapin po natin ang ating Panginoon and pour out all our pain. I-surrender po lahat natin yung pain and struggles po natin. Knowing He is listening to each word. Kada word po na sinasabi natin, nakikinig po ang Diyos sa atin. My body broken for you. Ang sabi po ng Panginoon.
Diba? We would never choose brokenness, but Jesus did. Diba? Sa atin, ayaw natin tayong ma-frustrate, ayaw nating mahirapan, pero grabe po ang Panginoon. Pinili niya na mahirapan para ma-redeem po tayo. His words at the Last Supper, sabi po doon, diba? This is my body, broken for you. Diba nakakaiyak po na magmula sa Lord na yung sinakripisyo niya yung buhay niya, yung katawan niya. Diba? Nasugatan, napalo, or whatever, ano man po, para sa atin. Diba? And because of Jesus, we can leave it to Him to restore us to wholeness. It might not be a sudden transformation. Healing may come day by day. Diba? Araw-araw po, inihil po tayo ng Panginoon. Diba? Araw-araw pinagtatagumpay tayo ng Lord. Ang sabi nga po ni Oswald Chambers, at sabi po doon, leave the broken, irreversible past in God's hands and step out into the invisible future with Him. Diba? We need to take that step in faith. Kailangan po natin na i-action yung pagtitiwala po natin sa Kanya. There can always be beauty in brokenness if we turn it over to Jesus, the victorious one. Diba? Tagumpay na po ang Lord. Nagtagumpay na po tayo. Kaya yung mga brokenness po natin, we find beauty. Subukan po natin hanapin yung pangit na sitwasyon natin. Hanapan po natin ng great purpose. Lagi pong may purpose ang Lord kung bakit niya inaalaw na mangyari yan. Diba? Ayan. So, ayun lang po. Ayan po ang share ko sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po, Lord, na natutunan po namin na hanapin, Lord, yung magagandang bagay dun sa mga brokenness po namin. And we know, Lord God, that you have a purpose in our lives. Sabi mo po sa Jeremiah 29:11, Lord, your plans is to prosper us, not to harm us. Kaya Panginoon, patuloy po kaming magtitiwala sa anumang sitwasyon na meron po kami, Lord God, right now, Panginoon, because we already victorious, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba, and ito pong gawain na to, Lord, sa iyo lamang po namin inaanay in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Back to you po, Sis Kath.